Magandang hapon po sa lahat at lahat po ay ating welcome sa araw na ito sa ating pagsamba sa ika-13 ng Hunyo sa taong 2021. Muli po paalala sa lahat sa ating mga liturgy na pinagkaloob online, sa mga may marka po na asterisk at ganoon din na plus sign ay nasa unang pahina po ang ibig sabihin kung tayo ay tatayo o tayo ay sama-sama at sabay-sabay na bibigkas nito.
Bilang pagsimula po natin at ating mga panimulang awit ay magmumula sa number 373. Ating pong aawitin ang Beautiful Savior, stanzas 1 to 3. Tayo pong lahat tayo tumayo. Sa araw ng Panginoon, ang ating Diyos ay tinatawag tayo para sama-sama natin siyang sambahin. At sa araw na ito, sa pagtawag niya sa atin, sa pagsamba sa Kanya ay tunay nga masumpungan natin ng kapahingahan na ating inaasam-asam sa loob ng ating 6 na araw na pagpapagal sa Kanya-kanya nating mga gawa ay maranasan natin ang kapahingahan sa araw ng Panginoon sa araw na ito kung saan yung kapahingahan na ito ay magiging ganap. Pinanghahawakan natin ay magiging ganap sa hinaharap itong makalangit na kapahingahan at pagsambang ginagawa natin dito sa lupa. Tayo tinatawag niya. Walang gaya mo sa gitna ng mga Diyos o Panginoon. Walang mga gawang gaya ng iyong mga gawa. Lahat ng mga bansa na iyong nilalang ay magsisiparito at magsisamba sa harap mo o Panginoon at kanilang lululatiin ang iyong pangalan sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas sa mga bagay. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Siya na tumatawag sa atin na siya isambahin, siya yung ating kasapatan, ang ating mga pangangailangan na ay sa Kanya lamang natin ito masusupungan. Kaya mga minamahal, ang ating mga mata ay sa burol ititingin. Ang ating bang saklolo ay saan manggagaling? Sa atin ay buhat sa Panginoon na siyang nilalang ang langit at lupa. Tayo ay malayang nakakalapit sa presensya ng ating Panginoon dahil sa pamagitan ng Kanyang bugtong na anak si Kristo Jesus na siyang ating tagapamagitan sa Ama. At sa paglapit natin sa Kanya, tayo naman ay Kanyang binabati at ang pabati na ito ay mayroong kalakip na pagpapala na tanging sa Kanya lamang ito masusumpungan. Kay Timoteo na aking minamahal na anak, biyaya, kaawaan, kapayapaan, nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na Panginoon ay sumaatin. Tayo ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, sa inyo nalantad ang aming mga puso at batid ang aming mga pagnanais. At sa inyo na walang lihim na natatago.
Linisin ninyo ng nabiyayang kapangyarihan ng inyong Espiritu Santo ang laman ng aming mga puso, upang maibig namin kayo ng ganap at maluwalhati ang inyong banal na pangalan ng karapat-dapat sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. At sa ating awit ng papuri, awitin natin ang The Lord, my Shepherd. Ito ay hango sa Salmo 23. Awitin natin ito mula sa ating psalter hymnal na number 38, stanzas 1 to 3. Bilang paglapit po natin sa Panginoon, tayo muna ay magbabasa ng kanyang kautusan na siya magpapaalala sa atin ng ating mga kakulangan, ng ating mga kahinaan at gayon din ng ating mga kasalanan. Ang ating pong bagbasahing teksto ngayon ay ang Exodus 2, mga talata 1 hanggang 17, kung saan ito po ay napapaloob dito ang 10 utos na ipinagkaloob sa atin. Ating pong basahin ang Exodus 20. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, "Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inayunan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba ng lupa. O ng mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na paniguguin na aking dinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. At pinapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoon walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangili, 6 na araw na gagawa ka at inyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong mga anak na lalaki, ni babae, ni ang inyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw na ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama, ang iyong ina,
upang inyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa. Ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos, ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang mga bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, niyang kanyang mga alipin lalaki o babae, niyang kanyang baka, niyang kanyang asno, o anumang bagay ng inyong kapwa. Sa ating po pagkabasa ng kautusan ng Panginoon, sa ating pagsisiyasat sa ating mga sarili, ating nakikita na tayo in any way na sa anumang pamamagitan ay nagkasala at hindi natin nasunod ng buo ang kautusan na ipinagkaloob sa atin. Kaya tayo inaanyayahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya ng buong puso at na may pagpapakumbaba na ihingi ng kapatawaran ng ating mga nagawang kasalanan. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos na Amang sa langit, buksan niyo ang aming mga mata na makita namin ang aming mga sarili bilang mga kasalanan sa inyong paningin. Mga kapahain ng isang bagsak ng kalikasan at ang tunay na salagsam sa inyo. Bigyan niyo kami ng kakayahan ng mabatid ang aming patuloy na pangangailangan at ang sabay ninyong nagpapatawad na habang ang bumubuhay na biyaya at tanggapin si Kristo bilang aming tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Kami naman manalig sa Kanyang pagbuhay sala at umasa sa Kanyang pamamagitan bilang aming tanging tagapagsasakat sa pagkakas sa inyong kaligtas sa walang bayan at sa walang pamahala ng aming sariling pagbuhay. Kami nawa ay lumakas sa daan ng iyong mga utos, nagsisilbing sa iyo ng tapat at nakikipagbuno sa bawat kasalanan sa pamamagitan ng biyaya na kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa lahat po sa atin na nagpahayag ng kanilang pagsisisi at paghingi ng kapatawaran, tiyak na pag-ibig ng Panginoon ay siyang pinagkaloob sa atin na siyang nasasaad sa Aklat ng Kolosas 2, mga talata 13 hanggang 14, at nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay Kanyang binuhay kayo na kalakip niya na ipinatawad sa atin ng ating mga kasalanan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin. Ito'y Kanyang inalis na itinako sa krus. Purihin ko ang Panginoon sa Kanyang kabutihan at sa Kanyang pagmamahal sa atin at sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at Kanyang pagbubuhis buhay, tayo ay binigyan ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At bilang pasasalamat, tayo pong lahat ay ngayong muli at ating pong awitin ang How Sweet the Name of Jesus Sounds na number 384 sa ating Psalter Hymnal ng stanzas 1 to 3 bilang pasasalamat sa kabutihan at pagmamahal ng Panginoon sa atin. Number 384. Dadako po tayo sa ating sama-samang panalangin ng kongregasyon kung saan ang ating mga panalangin ay makikita natin sa bandang huling bahagi ng ating liturgy at patuloy po natin ipagdasal ang bawat isa, lalong-lalo na ang mga kapatid natin nanghihina. Tayo pong lahat ay
Tayo pong lahat ngayon ay manalangin at sama-sama natin pagkasal ang ating mga kahilingan at ang ating mga papanalangin sa araw na ito. Purihin ka, Panginoon naming banal, aming dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa iyo kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa kabutihan mo sa amin sa mga nagdaang araw, sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa kalakasan, sa kalusugan, at gayon din sa pag-iingat sa amin na sa araw na ito kami idinala mo sa buok na ito upang sama-samang magsamba at magbigay ng papuri sa iyo, upang magbigay ng kalakasan sa bawat isa na sa aming makita namin aming mga kapatid na patuloy sa pananampalataya. Ito rin ay nagbibigay sa amin ng encouragement at na patuloy na nakikita namin ang kabutihan mo sa bawat isang, sa bawat buhay na naririto. Sa aming mga kapatid ngayon na dumaraan at kakaroon ng karamdaman, mga nanghina at nanlulumong, patuloy po namin silang ipinagdarasal at pinapanalangin ang patuloy na paggaling ng aming mga kapatid na dumaan sa mga operasyon at sa mga nagkaroon ng mga medical na mga assistance sa aming pong panalangin kay Brother Edmond Eduardo, ganoon din kay Brother Idil Tanes, kay Sister Pung Rosana, at gayon din sa aming mga kapatiran na patuloy na nagpapagaling dahil sa kanilang mga karamdaman. Kay Brother Ron Eduardo na bigyan mo rin po siya ng kalakasan at ng kagalingan sa kanyang magkaroon ng magandang kalusugan habang siya ay lumalaki. Sa mga sabahayan ng aming mga kapatiran, na Sister Ana May Villaluz, ng mga Sister Josie Tan at ang kanyang sambahayan, gayon din ang pamilya ng mga Asidilio at ng mga nina Sister Remy Hilado, at gayon din ang pamilya ni Brother Paulo Aludon. Aming po panalangin ay ikaw nawa magbigay sa kanila ng kalakasan, magbigay sa kanila ng magandang kalusugan, at gayon din ang patuloy nawa ang pagmamahal ay mapasa kanila na pagtibayin sila nito na sa mga panahon ng mga panghihina at mga suliranin, iyong ipakita sa kanila ang iyong kagandahang loob at ang iyong kapangyarihan. Amin din panalangin sa bawat mga kapatid namin na hindi namin nakakasama ngayon dahil malayo sila at nagtatrabaho sa ibang bansa. Amin po panalangin kay Brother Ariel na patuloy mo sa pag-ingatan at gabayan, gayon din ang kanyang pamilya na naiwan dito. Bigyan ng katatagan at kahusayan, gayon din ang karunungan. Nawa sa kanyang mga pagtataga, ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan nang sa ganon sa kanyang mga paggawa ay patuloy na matutusan ang kanilang mga pangangailangan at ang patuloy na kalakasan sa mga naharap na hamon ng mga gawain. Kaisahan nawa sa paglago ng aming iglesia, ng aming federation, ng CCRC, sa aming mga iglesia mula dito sa Pasig, sa Imus, gayon din sa Malolos. Ikaw ang magbigay ng pangangailangan ng bawat isa. Ikaw ang magpalakas sa pananampalataya ng aming mga kapatiran, lalong-lalo na aming pag-iingat at paggabay sa aming mga leader, sa aming mga pastor, sa aming mga elders at sa mga diakono ng bawat iglesia ito. Ikaw nawa ang mag-ingat, nawa magkaroon ng spiritual na paglago, pagkakaisa at pakikilahok sa bawat miyembro ng aming mga kongregasyon. Ang aming din panalangin sa aming iglesia dito sa Pasig na patuloy mo kaming palaguin at pagkaingatan. Nawa ang iglesia ito na itinatag ay maging isang iglesia na siya magkukup sa iyong mga tinawag, na ang bawat isa sa amin dito ay lumago sa aming pananampalataya, bagamat sa mga panahong ito na may mga hamon sa aming buhay, aming makita na ang gawain ng iglesia at ang aming mga pananampalataya ay patuloy mo palakasin. Gayon din ang pag-iingat sa aming pastor at sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan, na patuloy nawa na matususan din ang kanyang mga pangailangan sa mga panahon din na siya ay nagbubol ng mga oras sa pag-aaral ng iyong salita at sa patuloy na pag-iingat ng iyong mga lupa. Sa aming panalangin din sa aming pastoral intern kay Brother Chris na patuloy mo siyang ingatan at gabayan sa kanyang mga gawain at mga tungkulin dito sa aming iglesia. At sa bawat isa sa amin,
ng mga elders at mga diakono, nawa ay tulungan at bigyan ng kalakasan na aming patuloy na magampanan ang aming mga gawain at ang aming namang patuloy na mabigyan ka ng kapurihan sa lahat ng aming mga ginagawa. Nawa ang iyong pag-iingat at pagpapala sa lahat ng mga iglesia na narito na itinatag sa aming bansa. Mga iglesia na patuloy na nagpapangalan ng mabuting balita. Mga iglesia na patuloy na ginigipit, inaapi at nakakaranas ng mga pagkulong at pagpatay dahil sa kanyang patotoo. Nawa sa mga pagkakataong ito, aming makita ang iyong kabutihan at ang iyong kapangyarihan na bagamat ang may mga mananampalatayang nakakapag-experience ng mga ganito, subalit ito ay maging isang, hindi maging balakid, ngunit maging isang magandang pagbigay sa amin ng encouragement na kami ay magpatuloy sa aming pananampalataya at patuloy pa rin na maikalat ang iyong salita sa anumang sulok ng daigdig. Sa mga lugar at mga bansa na mayroong karahasan, aming panalangin na ikaw nawa ang magbigay ng kapayapaan na matapos at maayos ang mga hidwaan sa Middle East, sa Israel, sa Palestine, sa Africa, at gayon din sa mga ilang pang mga bahagi na nagkakaroon ng mga kaguluhan. Panginoon, nawa ay bigyan ng kapayapaan ang bawat isa sa bawat lugar na ito, at kung saan din ang mga ganitong pagkakataon ay maipakita at mapahayag ang iyong pangalan na sa gitna ng mga kaguluhan, ikaw ang Panginoon na malalapitan ng lahat at makakapagbigay ng kaligtasan ng aming kaluluwa. Kaingatan nawa rin ang bawat isa mula sa banta ng sakit dulot ng COVID-19. Aming panalangin ang kagalingan sa lahat ng nadampan ng sakit nito. Bigyan sila ng pagpantustos sa kanilang mga pangangailangan at ng kanilang mga kaanak. Kaingatan nyo rin po ang kalakasan ng aming mga frontliners, ng aming mga doktor, medical, at mga kawani ng gobyerno ng mga implement ng kapayapaan sa aming bansa. Sa panahon ito, at aming panalangin na magkaroon nawa ng lunas ang sakit na ito, nang sa ganon ang lahat ay patuloy na aming maisagawa ang aming mga gawain sa aming mga negosyo, sa aming mga trabaho, gayon ang pagbabalik ng aming patuloy at sama-sama na pagsamba sa araw ng linggo. Nawa sa panahon ito, aming panalangin sa aming mga pinuno ng bansang ito na ikaw ang siyang gabay sa kanila, bigyan sila ng karunungan, bigyan sila ng at takot sa iyo na sa kanilang pagpapasya sa kanilang mga gawain ay magkaroon nawa at ang maisagawa nila ang kanilang mga tungkulin ng naayon sa iyong kabutihan, ng tungkulin ng sa ganon ay maipagkaloob ang mga nararapat na tulong, nararapat na pagbabahagi ng mga gamot at ng mga bakuna. Salamat o Diyos bagamat sa mga panahong ito, amin pa rin nakikita at amin patuloy na nadarama ang iyong kabutihan at ang iyong pagpapala sa amin sa bawat bahagi ng aming buhay. O Diyos, sa aming araw na ito, salamat po sa patuloy mong pag-ingat at paggabay sa bawat isa, sa aming pagpapatuloy ng aming pagsamba. Ikaw nawa ang iyong sa tulong ng iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng puso na siya naka-ready na tumanggap ng iyong mga salita, at sa ganun ito rin ay maipa sa buhay namin sa araw-araw. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kaurihan at kabanalan ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na siyang nagturo sa amin na manalangin sa ito pamamaraan. Ama namin na sa langit.
pagpapatuloy po natin, tayo darapos sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Atin itong umpisahan sa pagbabasa ng teksto. Tayo pong lahat ay tumayo at ating ipagpatuloy ang pagbabasa at ating pag-aaral mula sa unang aklat ng Samuel. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 kabanata, nasa talatang 10 hanggang 15. Verse 10, at tumindig si David at tumakas ng araw na iyon dahil sa takot kay Saul at naparoon kay Akis na hari ng Gath. At sinabi ng mga lingkod ni Akis sa kanya, hindi ba't ito'y si David na hari ng lupain? Hindi ba pinangangawitan siya sa mga sayaw na sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. At iningatan ni David ang mga salitang ito sa puso niya, sa kanyang puso, at natakot na mainam kay Akis na hari ng Gath. At kanyang binago ang kanyang kilos sa harap nila at nagpakunwaring ulol sa kanilang mga kamay at nanguhit sa mga pinto ng pintuang daan at pinatulo ang kanyang laway sa kanyang balbas. Na magkagayon sinabi ni Akis sa kanyang mga lingkod, narito, tignan nyo, ang lalaki ay ulol. Bakit nga ninyo dinala siya sa akin? Kulang pa ba ako ng mga ulol na inyong dinala ang tao ito upang maglaro ng kaululan sa aking harapan? Papasok ba ang tao ito sa aking bahay? Ngayon po ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. At bilang paghahanda sa ating pakikinig ng Ebanghelyo para sa araw na ito, ating pong aawitin ang How Firm a Foundation mula sa number 411, verses 1, 3, at 4. Sa ating pagsisimula, tayo muna po ay manalangin. Sa aming
pakikinig, Panginoon, ng pangangaral-ing salita. Patuloy na ito ay magbigay ng kalakasan sa aming spiritual na katawan. At sa makakapakinig ito, sa unang beses pala makakapakinig ito. Nawa, kayo ang patuloy na bumago ng kanilang mga puso, mga pusong bato. At bigyan niyo sila ng pusong laman, natanggapin nila ang mabuting balita na ito. Nasa gayon, ang kaligtasan ay dumating sa kanila sa araw na ito sa pakikinig na nila ng inyong mabuting balita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Nasa ikalawang bahagi tayo ng 1 Samuel chapter 21, pagpapatuloy pa rin ng ating pag-aaralan ng buong 1 Samuel na tayo ay may pamagagyan na si David sa yungib ng mga kaaway. Hayaan yung basahin muli ako ang second part dito ng 1 Samuel 21 na ating na-preach na nakaraan linggo yung first part nito, yung 1 to 9. Basahin muli natin. Tumindig si David at tumakas kay Saul ng araw na iyon at pumunta kay Akis na hari ng Gad. At sinabi ng mga lingkod ni Akis sa kaniya, hindi ba ito si David na hari sa lupain? Hindi ba nag-aawit na sila sa isa't isa tungkol sa kanya sa mga sayaw na sinasabi? Pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Tiningatan ni David ang mga salitang ito sa kanyang puso at siya ay naging takot na takot kay Akis na hari ng Gad. Kaya't kanyang binago ang kanyang kilos sa harap nila at nagkunwaring baliw sa harapan nila. Gumawa siya ng mga guhit sa mga pinto ng tarangkahan at pinatulo ang laway sa kanyang balbas. Na magkagayon sinabi ni Akis sa kanyang mga lingkod, tingnan ninyo, ang lalaki ay baliw. Bakit ninyo siya dinala sa akin? Kulang ba ako ng mga taong ulol na inyong dinala ang tao ito upang maglaro ng kabaliwan sa aking harapan? Papasok ba ang tao ito sa aking bahay? Pagpalain ang bawat nakarinig at basa ng salita ng ating Panginoon. Meron tayong isang English na isang figurative language na particular phrase na madalas natin naririnig in lines din o sa yugip o sa kuweba, sa yugip o kuweba ng mga leon. Na ito ay nagpapatukoy sa isang sitwasyon ng tao na isang tao na ito kung saan nasa isang lugar ng disadvantage o pagkalugi dahil siya ay napapaligiran ng kanyang mga kaaway o kalaban. Sa literal na mga kaaway o kalaban, ito ay pwede rin nating sabihin doon sa kaaway kalaban sa opinyon o posisyon sa mga argumento. Kaya sa definition na English ng particular na figurative language nito ay place of greatest advantage. Lugar na sitwasyon kung saan ang isang tao ay walang pagkapanalo. Tulad siya ng nilagay doon sa yungib na ready to eat ng mga leon. Ang salita na ito ay nagmula sa literal na lines din o yungib ng mga leon. Kung saan sa unang panahon, kung saan may yungib o lungga, kung saan doon inilalagay o nandoon nakatira itong mga leon at ipinapakain doon ang mga tao ng mga kriminal o kalaban sa pamahalaan. O kaya, kung may mga maliliit mga hayop na mga tulad ng mga tupa, mga kambing, pag sila naman ay napasok doon, sila ay lalapain, kakainin nitong mga leon na to. Sila sabi doon na sila ay nakapasok sa lions den, sa yungib ng mga leon. Isa sa halimbawa na makikita natin sa Biblia ay yung pinagdalhan kay Propeta Daniel doon sa Daniel 6. Ngunit hindi, doon sa pagkakataon naman na yun, ay hindi ginalaw ng mga leon itong si Propeta Daniel at siya ay iniligtas ng Panginoon mula sa mga leon. Ngunit sa ordinaryong pagkakataon, kahit sa panahon na yun, ay imposible na mangyari yon at walang nakakalabas ng
buhay doon. Kaya dito sa Daniel 6, ito ay isang extraordinaryong pagkakaligtas kay Daniel sa pamamaraan ng kapahayagan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Dito sa ikalawang bahagi ng chapter na ito, sa chapter 21, ay ikalawang lugar na pinuntahan ni David pagkatapos niyang manggaling doon sa mga pari sa Nob. Una ay doon sa mga pari sa Nob siya nagpunta, kung saan si David ay pinakain ni Ahimelech ng tinapay na nakatalaga para lamang sa mga pari at ibinigay sa kanya yung tabak ni Goliath. At ang interesting dito ay yung paghingi, yung sinundan natin ng talata na ito, na verse 10, yung first part, ay yung paghingi ni David dito nung sandata ni Goliath. Dahil sa paghingi niya nung sandata ni Goliath, na dahil ito yung sinabi ni Ahimelech na nandito yung sandata ni Goliath, kaya yun yung binigay, yung tabak na yon. Pagkatapos nito ay pumunta si David doon sa Gath. Bakit? Ano ba yung Gath na ito? Ito yung hometown ni Goliath. Kung saan ito ay tinataya na meron 23 miles ang layo mula dito sa mga lugar na mga pare dito sa Nob. From Nob to Gath. Kaya kung makikita natin yung transition, una ay yung lugar ng mga pari ang kanyang pinuntahan. Pangalawa, nung umalis na siya doon, pumunta naman siya rito sa Gath, na tahanan ng kanyang pinaslang na si Goliath. Ito ay mga tahanan ng kanilang mga kaaway ng mga Filisteo. Isa sa mga syudad na pinananahanan nitong mga Filisteo. Ang Gath ay isang maraming syudad na tinirahan nga ng mga Filisteo. Kaya ang pinuntahan ni David ay dito natin magagamit yung figurative language nito na yung need ng mga leon. Dahil nagkaroon ng champion na tinalo ni David. Nagkaroon ng kanyang pinahiya, na kanyang paslangin nga itong si Goliath at bitbitin yung ulo nito sa Jerusalem. At sa pagbitbit ng ulo nito ay nagsilbing tropeyo sa pakikipaglaban, di sa mockery, hindi lamang kay Goliath, kundi sa mga Filisteo. Kaya yung pinuntahan ni David na lugar, na Gath, pumunta siya doon sa lugar na kung saan siya ay public enemy number 1. Pero doon pa rin tumungo itong si David. Hindi natin mababasa nasa isip ni David, bakit siya doon pumunta sa Gath? Taga doon si Goliath. Kaya tsak na tanda-tanda, kilala siya doon sa Gath. Hindi sinasabi nga sa atin ang dahilan. Marahil, upang makakuha ng sanctuary itong si David, dito sa hari ng Gath na si Achis. Dahil mismo sa tahanan ni Haring Achis siya dumiretso. Kaya ang makikita lamang natin rito na isang malapit na clue, ang makikita natin ay yung pagkuha ni David dito sa tabak ni Goliath. Kung saan siya ay marahil palalabasin siya na siya ay magmumukhang bagamat siya isang Israelita. Kaya yung previously makikita natin, may mga Israelita na inaalis nila yung loyalidad nila dito sa bayan ng Israel, kundi sila ay nakikilahok dito sa mga Filisteo. Dahil nga yung mga Filisteo ay mga magagaling na mga mandirigma, mga sanay sa pakikipaglaban. Marahil ay makikita natin dito na pinakamalapit na clue ay magmukha siya ng isang Israelita na ang kanyang loyalidad ay nasa mga Filisteo, na ang ebidensya ay yung tabak na gawa ng mga Filisteo. Kaya kung babalikan natin yung previous natin, walang mga material itong mga Israelita. Ang mga Filisteo ay magagaling ito sa mga paggawa ng gamit na pandigma. Marahil yun ang pinakamalapit na clue. Yan. Na makikita natin kung bakit doon siya sa Gath, para makakuha siya ng sanctuarium, hindi siya papuntahan ni Saul, at dala-dala niya itong magsisimbolo na ako ay may loyalidad dito sa mga Filisteo. Sa kabila noon,
Ang ginawa rito ni King David, rather not yet king but David, sa mata ng Diyos, ito siya ay hari na. At gayon din naman sa mata ni Samuel at sa mga nakakita ng kanyang public anointment. Ang ginawa ni David dito ay isang suicidal, isang parang nagpapakamatay din siya. Dahil sa kanyang maraming napatay na Pilisteo at si Goliath na kanyang pinutol ang kanyang ulo, na mismo tagagat, ay tsak, buhay din ang kukunin sa kanya nitong mga tagagat. Kaya sa mga pupuntahan ni David na kanyang pagtatakasan, lagi pa rin natin tatandaan, bagamat dito siya napunta, rito sa Gath, dito sa lugar kung saan siya ay tinuturing na public enemy number 1, pero tatandaan pa rin natin, hindi pa rin tayo aalis. Di pa rin natin tayo aalis at ihiwalay sa kanyang pag-alis, sa kanyang pagtakas, ang kamay ng Panginoon sa lahat ng kanyang pupuntahan. Dahil ang ginagawa ni Jonathan, ang pag-alis niya, pagtakas niya, at lahat na kanyang tutunguan, ay nakaugat doon sa sinabi ni Jonathan mismo sa kanya. Nung sila ay bago maghiwalay, doon sa chapter 20, ikaw ay pinapaalis ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na pinaalis ng Panginoon at bahala na siya kung saan niya gustong pumunta. Kundi dahil iyon ang kalooban ng Panginoon. Dahil doon sa salita na ikaw ay pinapaalis ng Panginoon, ang kalakip na pag-unawa nito sa atin ay kahit saan man siya magpunta, ang Panginoon ang nagdala sa kanya sa mga lugar na iyon. Dahil ang Panginoon ay kasama niya. Kaya sa kabila ng maraming tagumpay na nagawa ni David sa pakikipaglaban sa mga Filisteo, ulit, lalong-lalo na dito sa Pride of God, kasi siya yung champion ng Filisteo si Goliath. Kaya sino hindi makakakilala rito kay David? Ang champion ng mga Filisteo ang pinatay nito ni David at tagagat pa mismo. Ngunit sa kabila nito ay siya pa rin ay inibig ng mga maraming tao. Bukod pa doon, siya ay manugang ng hari. Kaya si David ay napakatanyag. Minahal ng mga Israelita at siya ay manugang pa ng hari, son-in-law ni Saul. Kaya kahit ang mga taga-Filisteo ay tsak na kilalang kilala siya. Bakit hindi siya makikilala ng bayan na lagi niyang pinapahiya sa labanan? Kaya naman makikita natin dito ay yung kababaan pa rin ng kalooban ni David, na ang kanyang puso ay malayo sa palakpak ng mga maraming tao. Dahil lahat ng kanyang ginagawa lahat ng ginagawa niya sa pagkipaglaban, iyon ay para sa Panginoon, na kanyang pinaglilingkuran. Kaya hindi man lang niya inakala na siya ay isang sikat, hindi man niya na inakala na siya ay kilalang tao. Kaya doon siya pumunta sa Gath na siya na kanyang inaasahan na, tsak dito hindi ako kilala. Kaya tinuturo tayo sa panahon natin na ito ay mahirap talaga maging David. Kaya kung pag-usapan natin dito ay in terms of accomplishment, especially dito sa ating mga ministeryo, sa ating mga ginagawa, kung saan ang ating mga ginagawa ay madaling malaman ng mga maraming tao. Dahil nga pinapaliit ng teknolohiya ang ating mundo at maraming nag-a-admire sa mga tao madalas makita sa social media dahil sa kanilang mga ginagawa para sa Panginoon. Kaya naman yung mga palakpak ng tao ay nakakaakit hangarin. Yung mga likes, yung mga magagandang pananalita ay nakakaakit na hangarin. Pero winawarningan pa rin tayo at pinakikita pa rin sa atin ang kababaan ni David dito upang sa gayon tayo ay matuto sa lahat ng ginagawa natin sa Panginoon. Na sa kabila ng kanyang madaming accomplishments bilang sundalo ng Israel, ang mata ay nakatingin lamang sa Panginoon. Malayo sa kanyang sarili at tinuturo sa atin na ilayo rin natin ang ating mga paningin sa ating mga sarili. At doon natin mauunawaan kung ano ba ang maging mababa. Kung saan ang tiwala ay nasa Panginoon, kaya ang tagumpay ay tanging
sa kanya lamang. Kaya naman ang pagpunta ni David mismo sa Gat ay hindi lang basta sa siyudad ng Gat, kundi mismo doon sa palasyo ni Akis. Kaya yung ginawa niya ay isang malaking risk. Napakadelikado. Mas delikado sa kanyang hindi inaakala. Dahil sa akala niya, siya ay hindi kilala. Siya ay isang unknown. Siya ay isang ordinary na Israelite na pinakikita na ang ating loyalty ay nasa mga Filisteo. Pero hindi niya nalalaman dahil wala sa kanyang isipan, wala sa kanyang ulo ang makilala, wala sa isipan niya ang sumikat. Kaya i-dismiss ulit natin rito yung mga commenters na nagsasabi na ito ay isang meron ditong political motive si David to rise doon sa throne. Hindi, dito kasi suicidal yung ginawa ni David. Wala sa isipan niya yung throne of Israel. Wala sa isipan niya yung siya kilala. Wala sa isipan niya yung sikat. Dahil lahat ng ginagawa niya para sa Panginoon, hindi para siya yung matanyag, kundi maparangalan ang Panginoon. Kaya pagdating niya doon sa Gat, dala-dala niya yung kaisipan na yon, akala niya siya isang ordinary Israelite lamang, ngunit na hindi niya naalam, siya ay kilala ng parehong mga taga-Israel. At hindi na kanilang mga kaaway. Kaya sa tagpo na ito, si David ay nakilala ng mga servants ni Akis. Kaya nung nandoon na siya doon sa, probably sa mga court, sa particular court na para sa mga dayuhan, ay ganito sinabi ng mga lingkod. Hindi ba ito si David na hari sa lupain? Hindi ba't nag-aawit na sila sa isa't isa tungkol sa kanya sa mga sayaw na sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa? Alam ng mga tagagat kung paano sinasalubong ng mga kababaihan ng Israel itong si David. Sa tuwing siya ay lalaban sa mga manggagaling sa laban mula sa mga Filisteo. Kaya ito yung pinanggagalaitin ni Saul. Itong awit nila ito. Dahil babalikan natin, akala ni Saul dito ay mas better si David kaysa sa kanya. Ngunit yung awit na ito, parallel na ito ay nagsasabi lamang ng equal na greatness na meron si Saul at si David sa tuwing sila ay lalaban sa digmaan. Ito yung awit na pinanggagalaitin ni Saul kay David. Sa tuwing ito ay maririnig niya na inaawit ng mga kababaihan ng Israel. Kaya nung sinabi ito ng mga tagagat, particularly itong servants ni Akish na ito, ay maunawaan natin na hindi lamang isang beses ito inaawit ng mga kababaihan. Kundi sa tuwing lalaban si David, uuwi, mag-aawit at magse-celebrate, lalaban, uuwi, sila ay magse-celebrate. Kaya makikita natin rito yung sobrang panggagalaitin ni Saul sa selos. Na nakikita niya na ang lahat ng tao ay iniibig na itong si David. Yung atensyon ay wala na sa kanya. Pero pinakikita pa rin dito sa atin ang kababaan ni David na ang mga atensyon na kanyang tinatanggap ay hindi niya hinahangad dahil ang kanyang hangad ay mabigang parangal ang pangalan ng Panginoon. Ngunit na mapapansin natin dito, nung siya ay makilala na siya nga ay si David, ay yung tawagin siya na hari ng lupain. Mapapaisip tayo rito na ang akala ba ng mga tagagat ay siya yung hari ng Israel, siya ay si Saul. Pero pwede natin i-dismiss yan kasi kilala nila si Saul. Inawit pa nga nila, inaawit ng mga kababaihan. Si Saul ay pumatay ng libo-libo at si David ay pumatay ng laksa-laksa. So, let's dismiss yan. O may alam sila sa private anointing ni David. Nasa pamamagitan ni Samuel. So, sa private anointing, probably ay wala. Hindi natin masasagot dahil hindi naman sinabi sa atin nung kwento. At sa haba ng ating napag-aralan sa 1 Samuel ay marami na tayong pangyayari o tala
na nasosorpresa talaga tayo kung bakit nangyayari yon o bakit nila nasasabi yon. Kaya maraming mga question, tanong, pagkakataon sa Biblia, magkakaroon tayo ng maraming question, maraming tayong tanong na hindi naman talaga natin masasagot ng diretso. Na akala natin ay sa langit na lang natin ito itatanong sa Panginoon. Kung ano ba ibig sabihin nito, ibig sabihin yan, ibig sabihin nito, ibig sabihin yan. Hindi. Hindi na natin maitatanong yun dahil sa sobrang struck natin sa glory ng Panginoon ay lahat ng ating mga questions, lahat ng ating mga alalahanin ay mapapawi na ito. Lahat dahil ang ating isipan ay nasa kalwalhatian ng Panginoon na hindi natatago na ating nakikita. Tulad nito isang mga question na mapapaisip tayo na hindi naman sinagot sa atin ng direkta ng Biblia. Tulad pa rin kanina, kukunin pa rin natin yung tinatawag natin na baka mayroong context clue na makukuha dito sa pagbabasa natin ng narrative na ito. Ang makukuha natin ay na malapit dito ay yung mga pag-aawitan ng mga babae na sumasalubong kay David. Na si Saul ay pumapatay ng libo-libo at si David ay laksa at laksa. Doon sa mga awit na yun, paggaling sila sa labanan, yung parallelism na yon, na sila ay parehong maraming napatay na mga kaaway. Kaya posible na ang sinasabi rito kay David na siya yung hari ng lupain, ay ito ay isang sarcasm sa pagtawag kay David na hari ng lupain because of the parallelism na meron kay Saul at gayon din kay David doon sa awitin na iyon. So ito ay makikita, ito yung pinakamalapit na clue na makikita natin. In a sarcastic way na sabihin na, ay, ito yung hari ng lupain. Gayon pa man, kung ano man ang nasa isip ng mga tumawag sa kanya bilang hari ng lupain, ay isa yung konklusyon na makikita natin na kahit ang mga kaaway ni David, ang kanyang kadakilaan sa laban ay hindi natatago. Ang kanyang mga ginawa para sa Panginoon, sa lahat ng giyera na kanyang kinaharap, ito ay nahahayag sa lahat. Si David ay kilalang-kilala pareho sa Israel at kilalang-kilala sa labas nito. Kaya sa sinabi ng mga tagagat na yun, sinabi rito ay iningatan ni David sa kanyang puso ang kanilang mga salita. Na sa tulad ng sinaad sa pagkarinig ni Maria na sinabi ng mga anghel doon sa mga sinabi ng anghel doon sa mga pastol ng lupa sa Lucas chapter 2:19. Pagkatapos i-narrate itong mga pastol yung sinabi sa kanila ng mga anghel. Reaksyon na kamangha-mangha sa testimonya ng mga tao dahil doon sa gawa ng Diyos. At hindi naman sa pagkakadiscover ng kanyang pagkatao nitong particular servant na ito, ni Achis. Siya ay natakot dito dahil tsak na siya ay papatayin ito. Kaya naman upang matakasan niya itong galit ni Achis ay siya ay nag-akto na tulad ng isang baliw. At sa pag-akto na siya ay baliw, ay sa mga mapapakita na siya sa mata ng mga tao na siya nga ay baliw. Kaya yung kanyang ginawa ay gumawa siya ng mga guhit sa mga pinto ng trangkahan at pinatulo ang laway sa kanyang balbas. Makikita natin dito yung wisdom ni David. Para hindi lamang siya mailigtas ang kanyang sarili, kundi sa kanyang pagganap na baliw, ay matalo niya muli ang mga Filisteo. Kaya ang ginawa niya ay dinumihan niya yung mga pampublikong kagamitan doon sa palasyo ni Achis sa pamagitan ng mga nakakadiri at nakakahiyang gawain. At ipinakita pa rin niya yung kanyang pag-akto na siya ibalik sa pagtulo ng laway doon sa kanyang balbas. Na sa pamagitan nun, pagpapatulo ng laway sa kanyang balbas, sa konteksto na ito, sa panahon na yon, ito ay nakakadumi. Ito ay isang nakahiya-hiya. Dahil itong balbas, ito ay nagsisimbolo sa pagkalalaki ng isang tao.
Kaya naman sa pag-akto na ito ni David, ay nakumbinsi si Akis na si David talaga ay nasisiraan nga siya ng ulo. Kaya ang ginawa rito ay pinaalis ni Akis sa kanyang palasyo itong si David. Dahil kahit alam nila na maraming napatay itong si David ng mga Filisteo, lalong-lalo na yung champion ng Gath, yung probably the favorite son of God na si Goliath, ay hindi pa rin nararapat na mapatay itong si David dahil sa kultura nila in the ancient Near East na kaya pumatay ng isang baliw. Kahit naman sa ating batas ay hindi nararapat na magparusa ng isang napatunay na baliw kung ito ay sangkot sa krimen. So sa pagkakataon na yun ay pareho yung kaisipan nila patungkol sa baliw at gayon din naman kaisipan natin patungkol sa baliw. Kaya hindi ito pinapatawan ng anumang kaparusahan kung ito ay involved doon sa isang krimen. Kaya kahit maraming napatay itong si David ay hindi siya pinatay ditong si Akis, kundi siya ay pinaalis ni Akis sa kanyang harapan at pinaalis din siya sa siyudad ng Gath. At sa wisdom na binigay ng Panginoon dito kay David na siya'y mag-akto na baliw, naligtasan ni David ang tiyak na kamatayan dito sa yungib ng mga leon, dito mismo sa Gath, sa kanyang karunungan o wisdom. Muli sa pagkakataon na ito ay pinakita kung paano muli tinalo ni David ang mga Filisteo. Hindi sa pamamagitan ng tabang o espada, kundi sa pamamagitan ng utak. Dahil siya ay nandoon sa yungib ng kanyang mga kaaway. Natulad na pinaliwanag natin kanina doon sa figurative language na pag ginagamit natin yung salita na in the lion's den. It's a place of disadvantage. Dapat siya ay natalo doon. Siya ay napaslang doon. Siya ay pinahiya doon. Tulad ng kanyang ginawa sa mga Filisteo na maraming beses, ngunit hindi iyon nangyari sa paligid ng kanyang mga kaaway. Ngunit sa pagiging baliw na pagpapanggap ni David, ay ipinahiya niya ang mga matitinong Filisteo. Kaya ang pagpanggap na baliw ni Saul sa kwentong ito ay pinakikita sa atin muli ang pinagkaiba niya kay Saul. Dahil ang kanilang magkaibang katatayuan. Si David ay umastang baliw sa kabila ng kanyang katinuan, ngunit si Saul ay umaastang matino, ngunit sa likod naman noon ay kanyang kabaliwan. Ang malagay sa alanganin ng buhay, o mapunta tayo sa tinatawag natin na place of great disadvantage, ito ay hindi na bago kay David. Yun ang sitwasyon niya nung kanyang nilabanan itong si Goliath. Nandoon siya sa great disadvantage. Nung nilabanan niya si Goliath ay hindi rin bago sa kanya yung sitwasyon na yun. Dahil nalagay na rin ang kanyang sarili sa panganib. Nandoon na rin siya sa place of great disadvantage. Kaya ganito ang kanyang sinabi kay Saul. Para makumbisi ito si Saul na labanan niya si Goliath. Ganito sinabi niya sa 1 Samuel 17:34-37. Ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa para sa kanyang ama. Kapag may dumating na leon o kay oso at kinukuha ang isang kordero sa kawan, ay hinahabol ko siya at aking pinapatay. Aking iniligtas ang kordero mula sa kanyang bibig. Kapag dinaluhong ako ay aking hinahawakan sa panga ang aking sinasaktan at pinapatay. Nakapatay ang inyong lingkod ng mga leon at mga oso, at ang Pilisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. Sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteo dito. Sa dalawang pagkakataon na ito, sa pakikipaglaban ni David sa mga oso at leon para alagaan ang mga kordero ng kanyang ama, at gayon din naman sa pakikipaglaban niya kay Goliath,
Sino na mag-aakala na isang batang lalaki ay makakapas lang ng mga malalaking oso at leon? Sino mag-aakala ng isang batang lalaki ay makakapatay ng isang higante na bihasa sa digmaan tulad ni Goliath? Pareho sa pagkakataon na iyon, kinikilala ni David na ang Panginoon ang nagligtas at magliligtas sa kanya. Sa mga pagkakataong iyon, ang pagtitiwala ni David ay wala sa kanyang sarili, hindi sa kanyang sariling kalakasan, kundi sa Panginoon na mahabagin. Alam niya sa gitna ng panganib ay ang Panginoon lamang ang makakapagligtas sa kanya. At ang Panginoon ay lubusan na maaasahan. Kaya naman sa pinakakilala na awit na nilikha ni Haring David, sa awit chapter 23, ay ganito ang kanyang sinulat sa versikulong ito na kanina rin ay ating inawit. Sa Psalm chapter 23 verse 4, bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan. Sapagkat ikaw ay kasama ko, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Walang duda na si David sa bingit ng panganib, sa yungib ng kanyang mga kaaway dito sa siyudad ng Gat, ay ang Diyos ang nagligtas sa kanya. Dahil kasama ni David ang Panginoon. Ang Panginoon na nagpaalis sa kanya sa palasyo ni Saul. Ang Diyos na nagliligtas kay David ay parehong Diyos na ating tagapagligtas. Ngunit hindi sinasabi sa atin na sa mga pinagdaanan ni David ay ililigtas din tayo ng mga Diyos mula sa mga makakapatay sa ating mga pisikal na katawan. Na ililigtas tayo doon sa mga banta, sa mga makakasakit sa atin, sa ating mga laman. Dahil ito'y patutunayan ng kasaysayan ng Iglesia na hindi ganun yun. Marami sa kasaysayan sa Iglesia ang binikti. Sinunog dahil sa kanilang mga pananampalataya. At doon naman sa pagpunta natin sa Hebrews chapter 11, dahil sa sobrang dami na ito, mga mananampalataya sa Old Testament at New Testament, dahil sa sobrang dami nila, ay hindi na sila mapapangalanan. Hindi na sila makikilala sa kasaysayan. Wala nang tatak yung kanang pangalan sa church history na hindi natin mababasa. Sinasabi sa Hebrews 11 sa verse 38, sila yung mga namatay sa kanilang pananampalataya, kung saan sa kanila ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Dahil ang pagliligtas ng Panginoon kay David ay nagtuturo lamang sa atin sa pagliligtas ng Panginoon sa atin, sa masigit na banta sa atin. Ano ang masigit na banta sa atin? Ang gobyerno ba? Ang mga terorista ba na pumapatay ng mga mananampalataya? Hindi. Kundi yung mga kayang pumatay na hindi lamang ng ating mga katawan, kundi ng ating mga kaluluwa. Ang kasalanan na pumapatay sa ating buong pagkatao. Kaya naman bago tayo makasumpong ng kaligtasan ay tayo na ay mga patay sa kasalanan. Ngunit ang Diyos ay binuhay tayo muli sa pamagitan ng kanyang Espiritu upang sa gayon ay mailagak natin ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus na ating manunubos. Tayo ay mga iniligtas ng habag at biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus. Hindi nangangahulugan na ang buhay naman natin ay magiging payapa sa sanlibutan ito. Dahil ang sanlibutan ito ay nagsisilbing yungib ng ating mga kaaway dahil ang kasalanan ay nananatili pa rin sa sanlibutan ito. At gayon din naman ang lahat ng gawa ng kasamaan na nandito sa himpapawid. Ngunit ang tiwala natin ay na kay Kristo na nagligtas sa atin. Siya ang patuloy na nagliligtas at nag-iingat sa atin sa ating mga kaaway. Ang kanyang Espiritu dahil ay siya yung ating Emmanuel. Siya yung lagi nating kasakasama. Ang pangakong Espiritu, siya yung kasakasama natin. Hanggang sa ang kaligtasan na ito ay maging ganap muli. Sa muli niyang pagbabalik. Dahil siya na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Bagaman ang Panginoon ang nagligtas at ang nag-iingat sa atin, tulad pa rin ni David, tayo ay nakikibaka pa rin sa mundong ito. Inaasahan pa rin na labanan natin ang mga espiritual na kaaway sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon.
Kaya naman sinasabi sa atin ng ating Panginoon, maging matalino tayo gaya ng ahas. Dahil ang kaaway ay kumikilos sa pamamaraan na kung paano tinukso si Eva sa mga bagay na maganda at kaakit-akit sa ating mga paningin. Kaya naman ganito ang sinasabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 5:8-9. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leon na gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapak. Siya'y labanan ninyo maging matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Dahil ang Panginoon ang nag-iingat sa atin, ang pangakong presensya ni Kristo Jesus na siya'y kasama natin ay patuloy na nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Kaya anong kaaliwan na meron tayo sa gitna ng ating mga kaaway habang tayo ay nabubuhay? Dahil kahit kailan ay hindi maaalis nito ang kaligtasan na kaloob sa atin ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya sa gitna ng marami nating mga kaaway sa mundo ito, nasaan pa rin ang ating mga kaaliwan, parehong sa buhay at kamatayan? Hindi ba masasambit din natin sa gitna ng mga maraming panganib? Kay Kristo natin ito matatagpuan na nagmay-ari ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa inyong salita na aming narinig. Nawa patuloy na ipaisip niyo sa amin ang kaligtasan na mayroon kami at patuloy pa rin na pag-iingat na ginagawa niyo sa amin. Bagamat kami ay aktibo pa rin na nakikipaglaban sa mundong ito, ngunit hindi nito Panginoon mayaalis yung kaligtasan na ibinigay niyo sa amin. Dahil kayo pa rin nagbibigay sa amin ng wisdom, kayo pa rin nagbibigay sa amin ng kalakasan na magapito namin ang aming mga kaaway sa mundo ito. Dahil kayo ang nagturo sa amin kung paano itihis ang armor ng Diyos, kung saan sa pamagitan ng ang pananampalataya kay Kristo Jesus ay kami ay nabibihisan dito at kami ay nakakalaban sa mundo ito kung saan kami ay totally nakadepende lamang sa inyo. Dahil sa araw-araw nandoon pa rin Panginoon ay nakikipaglaban pa rin kami sa kasalanan. Kaya patuloy ho namin dalangin sa inyo, patuloy na kalakasan mo ang ibigay niyo sa amin. Ang inyong biyaya na kung saan ay binigay niyo po sa amin, lalo na sa iglesia, kung saan pinararanas ninyo yung biyaya nito sa mga ordinaryong pamamaraan, tulad ng pangangaral ng inyong salita, at kayo din naman sa pakikibahagi ho namin sa sakramento, sa bautismo, at kayo din naman sa banal na hapunan, na mamaya rin po Panginoon ay amin hong isasagawa kung saan ay patuloy rin ito Panginoon na inapunt ninyo na maging ordinaryong pamamaraan na pagdali ng biyaya sa amin para kami ay mapalusog ang aming mga espiritual na katawan. Dahil sa susunod na naman po Panginoon ng mga araw, panibago na naman pakikipaglaban, panibago naman pakikibaka. Tulad pa rin kami ni David na patuloy kaming tumatakbo Panginoon sa mundong ito. Ngunit tulad kung paano niyo siya sinamahan, kung paano siya nililigtas, kung paano siya pinagkakaloob ng karunungan, ay ganoon din niyo kami Panginoon ang gagawin niyo sa amin. Maaasahan po namin Panginoon ang inyong gawa simula hanggang sa wakas. Sa iyo ang nangako na ito na kami ay makakarating hanggang sa muling pagbabalik ninyo sa ganapan ng aming kaligtasan doon sa kaluwalhatian. Na ito po yung kung saan nandoon po Panginoon ang aming mga paningin sa mundong ito kahit gaano hirap ang aming dinadaanan. Salamat sa pag-asa na ito na ilagay niyo sa aming mga isipan, sa aming mga puso na kailanman ay hindi makukuha ng sanlibutan na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan lamang ng Panginoon Jesus. Amen.
Muli, dahil limited ang ating mga pagdalo at hindi naman sa ating lugar, kaya meron tayong dalawang Lord Supper para accommodate din natin ating mga kapatid na hindi nakadalo nung unang Lord Supper at sila ay makapag-participate din sa susunod na Lord Supper sa buwan na ito, sa araw na ito, yung first and second Sunday na itinalaga natin na magkakaroon tayo ng banal na salo-salo. Mga minamahal, kayo na mga nagpahayag ng inyong mga kasalanan at pinaniguraduhan ng inyong pananampalataya kay Kristo, ito na ang pangako ng ating Panginoong Hesus ay sigurado. Kung sino man ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo, ay mayroong buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi nahantong pa sa karatunan. Nang sa gabi ang ating Panginoon ay ipagkanulo, kumuha siya ng tinapay, kanya itong ipinagpasalamat at kanya itong pinagpira-piraso at kanyang sinabi, kunin ninyo, kainin, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At sa gayon din naman pamamaraan, kinuha niya ang kopa at sinabi, ito ang kopa ng bagong tipan ng aking dugo, gawin niyo rin ito ganong kadalas, inumin iyon bilang pag-alaala sa akin. Bagamat nananatiling tinapay at alak ang mga ordinaryong elemento ito, itong mga banal na elemento nito ay pinagkakaisa tayo doon sa katotohanan na inilalarawan nito na walang pag-aalinlangan na meron tayong meron tayong kagalakang pananalig na tinatanggap natin itong salo-salong ito, walang iba kundi ito yung katawan ng ating Panginoon na napako sa krus at ang kanyang dugo na nabubo doon. Kung kayo ay namumuhay pa sa rebelyon laban sa Diyos at kayo walang pananampalataya, itong banal na pagkain ito ay maghatid lamang sa inyo ng mas lalo pang kahatulan. Ngunit kung hindi nyo pa pinapahayag si Jesucristo at hindi nyo pa ninanais na mabuhay sa ilalim na kanyang mabiyayang paghahari, pinapaalalahanan mo namin na huwag muna kayo makibahagi. Ngunit kung kayo ay nagsisisi at nananalig, kayo ay iniimbitahan sa salo-salong ito. Hindi dahil kayo ay nararapat sa inyong mga sarili, kundi dahil kayo ay binihisan ng ganap na katuwiran ni Kristo. Huwag niyong hayaan ang inyong kahinaan sa pananampalataya o inyong kabiguan sa inyong pamumuhay Kristiyano para hindi kayo makibahagi sa salo-salong ito. Ito ay pinagkaloob sa atin dahil tayo ay mga mahihina at dahil punong-puno tayo ng mga kabiguan. Na sa gayon, para ito ay madagdagan ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagkain natin ng kanyang katawan at dugo. Tulad na ipinapangako ng kanyang salita, pinagkakalob sa atin ang kanyang pabor. Gayon din ang ating amang nasa langit ay dinadagdag ang panigurado na ito na ang kanyang pangako kailanman ay hindi nagbabago. Kaya halina, mga mananampalatayang makasalanan, ang hapag ay handa na. Tikman at tingnan natin ang Panginoon ay mabuti. Tayo ay manalangin na mayroong pasasalamat sa ating Panginoon. Makapangyarihan ko lang hanggang Diyos sa pamagitan ng iyong dugo ay pinigyan nito kami ng bago at daan patungo sa dakong kabanal-banalan. Linisin niyo ang aming mga kaisipan at aming mga puso ng inyong salita at espiritu na sa gayon kami na iyong mga tinubos na bayan ay makalapit sa inyo sa pamagitan ng banal na sakramentong ito. Nawa patuloy kami magkaroon ng kagalakan sa pagkibahagi namin sa banal na Trinidad sa pamagitan ng katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas. Alam namin ang aming tagapagligtas ay umakyat sa langit. Hindi siya nananasa sa mga templo na gawa ng mga kamay. Siya ay nasa langit, siya ay patuloy na namamagitan para sa amin. Sa pamamagitan ng sakramentong ito, ng iyong salita at espiritu, nawa ang mga pangkaraniwang elemento na ito ay maibukod mula sa kanilang ordinaryong pagkagamit at maitalaga sa inyo. Dahil nga na sa tuwing kami ay kakain at iinom ng mga elemento ito, ay patuloy nga nitong nasusustinahan ang aming mga buhay dahil tinatanggap nga namin ito sa pamagitan ng aming kaluluwa.
para sa aming spiritual na buhay. Na ito nga ay tunay na katawan at dugo ni Kristo Jesus. Amin pong tinatanggap ang mga ito sa pamagitan ng aming pananampalataya na siya namang nagsisilbi ng kamay at bibig ng aming mga kaluluwa. Amin itong ipinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sabay-sabay naman ho nating sambitin ang Apostles' Creed na nakatala yan ho sa ating mga digital bulletin. Sabay-sabay ho natin ipahayag ito sa mga oras nito. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat, naganap ng langit at lupa, at kay Jesucristo na nabutong na anak niya at ang ating Panginoon, pinaglihim sa pamamagitan ng Espiritu Santo at pinanganak ni Birhen Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at hinilin, bumaba sa impyerno, sa ikatlong araw ay nabuhay ng muli na sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesia na laganap, sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bigyan mong galak ang kaluluwa ng inyong lingkod, sapagkat sa iyo, O Panginoon, itinataas ko ang ating kaluluwa. Mga minamahal, itaas ninyo ang inyong mga puso sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, tayo ay tumungo sa makalangit na kapag na ito at tanggapin natin ang kaloob ng Diyos para sa ating mga kaluluwa. Sa pangako ng ating Diyos, ang tinapay at alak na ito ay para sa atin, ang katawan at dugo ni Kristo. Ang tinapay na ating pinagtira-piraso at pakikiisa natin sa dugo ay sa katawan ni Kristo. Kainin ninyo, alalahanin at manalig na ang katawan ng ating Panginoon sa Kristo ay napako sa krus para sa ganap na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kapap ng pagpapala na ating pinagpala ay pakikisa natin sa dugo ni Kristo. Inumin nyo lahat iyan, alalahanin at manalig na ang mahalagang dugo ng ating Panginoon sa Kristo ay nabubupa sa ganap na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa Diyos na patuloy na nagsusustanan ng ating mga spiritual na buhay, tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon sa pag-anyaya sa atin sa banal na salong-salong ito. Aming mabiyayang Amang nasa langit, kami nagpapasalamat sa inyo sa pagpapala na meron sa salong-salong ito. Bagamat kami ay hindi nararapat na makibahagi sa inyo, ngunit sa pamagitan lamang ng inyong paanyaya at pagbihis sa amin ng ganap na katuwiran ni Kristo, nasa gayon kami ay malayang makakapasok sa dakong kabanal-banalan. Dapat po sa amin ay puot, ngunit tumanggap kami ng kapatawaran
Sa lugar ng pagkatakot, binigyan niyo kami ng pag-asa. Aming dakilang saserdote at tagapamagitan ng bagong tipan, kami ay pinagkasundo sa inyo at ngayon ay namamagitan sa amin diyaan sa inyong kanang kamay. Ang dalangin namin patuloy niyo kami palakasin sa pamagitan ng mga kaloob na ito. Magtiwala kami sa inyong pangako na kayo ang nagliligtas sa mga kasalanan na tumatawag sa pangalan ni Jesus. Gayon kami, sa pamagitan ng inyong Espiritu, maparangalan namin kayo ng aming mga kaluluwa at ng aming mga katawan sa karangalan at kalwalatian ng iyong banal na pangalan. Amen. Tayo naman po ay tumayo. Ngayon naman ay sa pag-awit natin ng awit ng pagtatalaga, ito'y kapahayagan na pahayag natin sa pagkakataon nito. Ang pagtatalaga natin na ating buhay para sa Panginoon bilang mga handog na buhay. Awitin natin itong "That Man is Blessed" na ito'y hango sa Psalm chapter 1. Awitin po natin yung 1 and 3 and 5. Doon sa, kung kayo ay may sa original, verses 1, 3 to 5. Minamahal sa Panginoon, tanggapin natin ang basbas ng ating Diyos. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo muna po ay maupo at makinig po tayo ng mga announcements po ni Elder Joseph. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito na muli ay nakapagsama-sama tayo sa ating pagsamba. Bilang mga announcement po sa araw na ito, antabayan na naman po natin yung mga iba pang gagawin natin activities katulad ng ating mga baka sa susunod na mga linggo, magkakaroon na rin tayo ng Sunday School at ganun din ng mga Bible study online. Ganun din po, katekismo para sa ating mga kabataan ay magsisimula po sa susunod na linggo sa Sabado. Kukontak ko na lamang po kayo. So,
hopefully natin makatan. Gayon din, inaanyayahan ng lahat sa kung malalaman natin ay wala tayong bahagi ng pagbibigay ng ating mga alay. Kaya po sa ating liturgy, nandiyan po ang ating mga accounts kung saan maaari natin i-transfer o ihulog ang ating mga kaloob. Meron po tayong BDO savings, gano'n din yung GCash account para mas mapadali sa lahat. Ang ating po mga expenses ay kung makikita po ninyo sa lahat po ng miyembro, nakapaskil po ito sa ating group chat, nakapaskil po doon ang ating mga financial statement for the first half of the year. So ito po ay ginagamit natin sa ating mga gawain, sa ating mga aktibidad, ganun din sa ating mga lingguhang mga expenses. So yun po, binabati rin po natin ng nung nakaraang linggo ay kaarawan ni Brother Nudge yung 8 at ganoon din ang anibersaryo ng nakasal ni na Ate Lovely Grace at ni Kuya Salon Manlulo. At ito po silang binabati na nawa ang Panginoon ay sumainyo at pagpalain pa kayo ng matagal. Sa lahat po, kung meron pa tayong iba pang mga announcement ay makikita po natin yon sa ating Facebook page at ganoon din sa ating Facebook group chat. Magandang hapon po at pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito at sa susunod na ito. Maraming salamat. Mercy po.